Isa sa pinaka-common na tanong pagdating sa mga bagong Insta360 users ay ito. Anong cellphone yung bibilhin ko para maka-edit ako ng 360 videos? Tapos may karugtong pa yon. Yung abot kaya lang sana ng bulsa. Imbis na hulaan yung sagot, bumili ako ng isang budget phone para masubukan at malaman natin kung kaya ba talaga nitong mag-edit ng 360 videos. At kung kaya nito, tuturuan ko na rin kayo kung paano. At para maging relevant ang test na to, ito yung pinili kong phone. Ang CMF Phone 2 Pro. Isang budget meal or entry level na Android phone. Now, pinili ko to dahil meron siyang magandang balanse ng presyo at specs. Meron tong 8GB RAM, 256GB na storage, tapos yung processor naman nito is MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. At higit sa lahat, expandable yung memory niya. Supported niya yung micro SD. Alam naman natin na pagdating sa mga 360 videos, napakalaki ng file size noon. Now, usually, pag flagship phones, wala nang expandable memory. So, hindi ka na pwedeng magsaksak ng memory card. Ito, pwede pa. Actually, napakalaking bagay din ng expandable memory nito kasi meron akong nadiskubre habang ginagamit ko to na nakakatulong sa content creation workflow ko na ibabahagi ko mamaya. Anyway, mabalik tayo sa tanong kung sapat kaya yung magiging performance ng phone na to para sa pag-e-edit ng 360 videos. Yan ang malalaman natin sa video na to habang sabay nating aaralin ang basic editing workflow mula sa pag-import ng footage hanggang sa final export. Gagamit tayo ng 360 video galing dito sa Insta360 X5 para makita natin yung performance nito sa actual editing workflow. Mag-e-import tayo ng clips, magre-reframe, gagamit tayo ng keyframes, maglalagay ng overlays at adjustments, at syempre, i-render natin yung video. At habang ginagawa natin yon, titingnan natin kung magiging smooth ba yung navigation, yung playback, tapos kumusta ba yung init niya, at saka yung export time. Kung beginner ka pagdating sa Insta360 cameras or nagbabalak ka palang bumili nito, matututunan mo rin kung paano yung basic workflow sa paggamit nito. Now, simulan natin sa pag-import ng footage. May ilan tayong pamamaraan na pwedeng gamitin. Yung una is wireless. Bale, i-connect natin yung ating camera dito sa ating cellphone. Tapos i-download natin yung kailangan nating videos patungo dito sa ating cellphone. Actually, makakapag-edit pa rin naman tayo ng 360 videos galing dito kahit hindi na natin i-download dito sa ating phone. Pero relatively, mas mabilis kasi yung proseso pag na-download natin yung ating video dito sa ating phone. Now, kung ayaw mo namang i-download yung mga videos mo, tapos gusto mo pa rin na relatively mabilis yung proseso, well, pwede tayong gumamit ng Insta360 Quick Reader na katulad nito. Bali, nakalagay dito yung memory card ng ating Insta360 X5, tapos isasaksak natin to dito sa ating cellphone. So, open lang natin yung ating Insta360 app. Andito na yung ating Quick Reader, nakalagay na. Tapos, click natin itong edit. After edit, create video. Actually, meron tayong auto-edit, ShotLab, saka FlashCut kung gusto natin ng mabilisang edit gamit ang AI o kaya yung mga templates. Pero for now, ang gagawin natin is create video or create a video. So kung mapapansin nyo, dito sa pinakataas, meron tayong sources. Merong Quick Reader, downloaded, album, saka cloud. In my case, since ang gamit natin na source is Quick Reader, andito yung Quick Reader ang ating ilalagay dyan. Tapos, kung mapapansin natin, meron na tayong mga videos dito. And then sa baba ng videos, meron silang naka-indicate na 360. So merong oras tapos 360. So ibig sabihin mga 360 videos yan. Pero kung marami kang videos at gusto mong mabilisan na makita yung mga 360 videos mo, click mo lang itong filter. Tapos piliin mo yung view type 360. Tapos confirm. So yung makikita natin dito is yung mga 360 videos na lang. So, pipili tayo ng isa for the sake of this tutorial. Ayan. Tapos, click natin yung next. Tapos, magsimula ulit tayo dito sa pinakataas. Click natin itong hexagon icon. Piliin natin yung proxy mode para mas mabilis yung ating playback. Now, mamimili din tayo ng ating aspect ratio. Pwedeng 9:16, pwedeng 1:1, pwedeng 16:9, pwedeng 2.35:1. So, ang piliin lang natin ngayon is 9:16. Now, itong dilaw na icon na merong arrow up, mamaya na natin yan gagamitin kasi yan yung export button. Tapos dito sa mismong ating video, pwede na tayong magsimulang mag-reframe. Pwede natin siyang galawin. Ayan, magagalaw natin yan, touch and drag lang. O kaya,
pinch in and out para mag-zoom in and out din. So ayan. Now kung for example, nakapili ka na ng angulo or perspective, pwede na natin siyang lagyan ng keyframe. Itong yellow icon, diamond icon na merong plus sign, i-click natin para maglagay ng keyframe. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na siyang icon dyan dito sa pinakagilid. Ayan. Yan yung keyframe natin. Now kung for example, ayaw mo sa perspective na yan, gusto mong baguhin yung angulo, babalikan mo lang or ilalagay mo lang yung playhead dun sa na ilagay mo na keyframe. Ayan, ilagay natin dyan tapos click natin ulit itong keyframe icon na merong minus sign. So, matatanggal yan. Now, balikan lang natin ulit dito sa ating video. Meron tayong custom na window or meron tayong custom na nakalagay dyan. So, pwede tayong mamili ng selfie o kaya forward. So, mabilisan lang yan kung gusto natin ng selfie. Pwede natin i-click yan. So, mapapansin natin na yung ating video nakatutok sa ating subject, which is ako na nagdadrive ng motor. Now, kung ilagay naman natin sa forward, nakatutok naman yan sa daan. So, yun yung mabilisan lang. Kung gusto mo nang mabilisan. Pero in our case, syempre, inaaral natin yung maglagay ng keyframe. So, for example, yan yung napili mong angulo. Lagay lang natin yung keyframe. Ayan. Tapos, forward natin. Tapos, dyan, nung lumarga na ako, gusto mong maglagay ulit ng keyframe, pwede rin nating ilagay dyan. Or, pwede nating maglagay pa ng isang keyframe na ganyan. Tapos, naka-zoom out naman. Ayan. Tapos, dyan, iikot natin yung camera, ilagay natin na nakafocus sa akin. Tapos, lagay ulit tayo ng keyframe. So, kung mapapansin natin, kung i-play natin, ayan, umiikot yung camera. Now, since meron tayong dalawang keyframe dyan na magkasunod, pwede nating ilagay itong ating playhead sa gitna. Tapos, i-click natin itong icon na merong parang diagonal na linya para maglagay ng keyframe curve. So, meron tayong linear, is in and out, is in, transition delay, is out, quick in and out, tapos hard cut. So, kung for example, gusto natin ng is in, so bale, unahin lang natin, tingnan lang natin, linear. So, yung linear, nasa pangalan na, linear lang yung movement. Pero kung gusto natin ng is in and out, tapos i-play natin, mabilis siya sa una, tapos bilang bagal. Ayan. Tapos, for example, is in lang, play natin. Ayan. So, napakarami tayong option dito. So, kung nakapili ka na ng isa, pwede mong i-apply globally, pero for now, dyan lang muna natin i-apply. So, itong check lang muna yung pipiliin natin. So, pagdating sa keyframe, hindi naman siya limited sa isa or dalawa lang. Pwedeng higit pa dyan. Now, aside sa manong-manong paglalagay ng keyframe, pwede tayong gumamit nitong record button dito sa baba. Record. Tapos, pwede tayong mamili ng perspective na mano-mano. Ito, manual. Tapos, pwede tayong mamili dito sa mga nakalinya dito sa baba. Merong selfie, forward, 360, turn right, turn left, o kaya tiny planet. So, for example, start recording lang natin. So, yan. Start recording. Tapos, pwede tayong mano-manong mag-keyframe or magmili ng angulo. Pero kung hindi naman natin or ayaw natin yan, pwede tayong mamili dito. Selfie, forward, ayan, 360. Ayan. 180 na turn right. Tapos, diretso tayo sa tiny planet. Tapos, stop recording. So, after nating na-stop yung recording, ito yung nagawa natin. So, bale yung mga perspective na pinili natin kanina, ito yung na-record. Now, for example, ayaw mo dyan, or ayaw mo yung nagawa mong recording, pwede nating i-click itong parang walis na icon para i-delete yung ating recording. So yan, na-delete na yung ating mga perspective na napili. Now, aside dito sa record button, pwede tayong gumamit na itong tracking. So, click lang natin itong tracking. Tapos, pwede tayong mag-zoom out. For example, ayan. Tapos, mapapansin natin, naka-highlight na yung subject.
Yan yung itatrack ng ating app. Tapos, pwede tayong mag-start ng tracking. Tapos, habang nagtatrack yan, pwede nating i-zoom in or out. Ayan. Pwede tayong gumamit na ganyan. And then, tapos, pwede na tayo, or for example, natapos na yung tracking, pwede nating i-stop to. Ayan. Once na-stop siya, balikan lang natin, mapapansin natin na automatically, yan, nakatrack na yung ating subject. Ayan, yun. Nag-zoom in, zoom out. Ayan. Tapos, kung ayaw natin dyan, or ayaw natin yung nagawa nating tracking, pwede pa rin natin siyang i-delete. Itong walis pa rin na icon. And then, meron din tayong option dito na movement. Ito, click lang natin. Meron tayong mga pwedeng pagpilian na napakaraming movements. So, for example, ayan, planet. Ayan. O kaya itong look left. Ayan. Or look right. So, napakaraming movements na pwedeng pagpilian. Tapos, pwede natin siyang i-adjust. For example, gusto nating pahabain, click and drag lang natin to. Ayan, click and drag para humaba. So, humaba na siya. Or pwede nating paikliin. Click and drag lang din. Ayan, click and drag pabalik. So, click and drag. Click, hold, and drag. Ayan, wait lang. Yan. So, masyado namang maikli. Ayan, for example, yan. Para mabilis. Now, pwede rin natin siyang i-adjust actually. So, dito sa ating look right na icon, pwede nating i-click itong parang lapis sa gitna. Tapos, mapapansin natin merong dalawang circle yan, dyan. Pwede nating i-adjust yung ating keyframe. So, ilagay lang natin dyan yung ating playhead. Tapos, for example, gusto natin naka-zoom out ng konti. Pwede yan. Tapos, forward natin. Ilagay natin ulit dito sa isa pang bilog ang ating playhead. Tapos, i-zoom out ulit natin. Or i-adjust natin na ganyan. Pwede yan. Para ma-adjust natin. Tapos, dito sa pinakababa, merong edit camera movement. Click lang natin itong check. Ayan. So, nabago na natin yung ating camera movement. So, yan. Now, yung pinakahuli is multi-view. As the name suggests, multi-view siya. Magkaibang view or maraming view. So, meron tayong mini window. Ayan. Meron tayong dual screen. Meron tayong three-way. Meron tayong four-grid. So, meron tayong car, multi-view. So, hindi naman to car. So, back lang natin. So, hindi ito kotse. So, balik tayo sa dual screen lang. So, sa dual screen, dalawang window yung makikita natin. Pwede tayong mamili ng perspective sa bawat isa. So, for example, itong isa, gusto natin nakatutok sa daan. Pwede natin siyang ilagay dyan. So, click lang natin yung itong check. Tapos, dito natin i-adjust. So, yan, nakatutok sa daan. Zoom in natin. Ayan. So, meron na tayong dalawang window. Ayan. So, parang motovlog na siya na dalawang camera yung ginamit. Pero in reality, isang camera lang. Now, kung gusto mong pahabain to, balik tayo sa multi-view. Tapos, i-drag mo lang to para humaba or paikliin. I-drag mo lang pakaliwa. Now, for example, natapos na tayo sa ating reframing. I-back lang natin dito. Tapos, punta tayo sa ating timeline. And then, click natin itong dual track recording or dual track audio recording. Tapos, since naka-record ito gamit ang Insta360 Mic Pro na isang wireless mic, ang gagawin natin is i-max out itong Bluetooth device na volume para mas klaro yung boses ko. So, yan.
Mas klaro na siya. And then, check lang natin dito. Tapos, i-click ulit natin itong back. And then, back. Tapos, mag-edit tayo. Dito sa edit, kung gusto nating mag-trim or mag-cut ng video, ito yung gagamitin natin. So, click lang natin yung edit. So, pwede na tayong mag-trim. So, for example, masyadong mahaba itong video na to. Pwede natin itong paikliin. Pwede nating i-drag. Kagaya ng pinakita ko kanina na click hold lang tapos drag. Ayan, pwede nating i-drag yung ating video para umikli. Ganon din sa hulihan, pwede na tayong mag-drag. So, click and drag lang, ayan, para umikli. Pero, pwede rin natin gamitin yung cut. Bale, for example, yan, zoom in lang natin or ayan, para paliitin lang natin yung timeline. I-click natin itong icon na to. Merong mahahati or meron siyang cut na dyan. So, pwede nating i-click yung iisang part, tapos pwede nating i-delete gamit itong basura na icon. Ayan. So, ganun din sa gitna. For example, dyan sa gitna, gusto nating mag-cut tayo. Click natin dyan. Then, dito sa unahan, click natin ulit. And then, itong gitna, gusto nating tanggalin. I-click lang natin, tapos delete. And then, kung gusto nating mag-add ng video, i-click lang natin itong plus icon. Tapos, mamimili ulit tayo ng video. So, for example, ito. Click next lang. So, meron tayong naidagdag na video dyan. Ayan. Merong isa pang video. Pero for the sake of this tutorial, ito lang muna. Itong iisang video lang muna yung gagamitin natin. Delete lang natin to. Now, after ng edit, mag-add naman tayo ng music. Pwede nating i-click itong add music dyan o kaya itong music dito sa baba. Tapos, pwede tayong mamili ng mga music na andito sa ating mismong app na kailangan lang nating i-download. So, kailangan natin ng internet. Pero, pwede rin nating makuha yung music natin galing sa ating mismong memory. So, sa cellphone ko lang, meron akong memory or meron akong music na nakasave dito. Click ko lang to, use. So, nailagay na siya dito sa baba. So, kung mapapansin nyo, meron akong music. So, pwede ko siyang ilipat. Click and drag lang. Na, for example, yan. Nalipat ko na. Tapos, pwede kong ma-adjust yung volume. Pwede kong ibaba. Ayan. Ayan, para hindi masyadong malakas. At para hindi maka-copyright itong video na to. So, yan yung ating music. So, pwede rin tayong maglagay ng fade in and out. So, maglagay tayo ng ilang seconds. Tapos, apply all or apply to all. Pwedeng ganyan. Apply to all or check. Tapos, pwede tayong maglagay ng text or stickers. So, pwede tayong mag-add ng text. For example, back lang natin. JCat Moto. Tapos, dito sa baba, pwede tayong mamili ng ating style. So, napakarami. Pwede nating palakihin. Ayan. Or ito, pwede nating piliin to. Tapos, i-adjust lang natin. Ayan. So, ayan. Back lang natin. Apply ulit tayo ng stickers. Pwede tayong maglagay ng template. So, meron na tayong mga template dito. For example, ayan. Monday. So, pwedeng ganyan. O kaya ito. Or ito. Tapos, kung mapapansin natin, pwede rin natin siyang i-adjust. Ganon din itong ating text. Pwedeng i-adjust. Pwedeng ilipat. Click and drag lang. Ayan. Tapos ito, pwede nating paikliin.
Kung mapapansin nyo, ayan. So, for the sake of this tutorial, hindi na natin siya masyadong paglaanan ng oras. Tapos, pwede tayong maglagay ng stickers. So, itong stickers, for example, ayan. So, napakarami din dyan. Pwede tayong mamili. So, pwede natin siyang ilipat. Ayan, palakihin, paliitin. Ayan. Tapos, ganun din, pwede natin siyang pahabain. Tapos, maglagay naman tayo ng effects. So, click lang natin yung effect. So, dito sa effect, meron tayong mga iilang effect na pwedeng pagpilian. Actually, marami dyan. Napakarami. Sa taas pa lang, napakarami nating pagpilian. Pero, dito lang tayo sa basic. Or dito lang tayo sa frame. So, for example, piliin natin to. Ayan. So, para siyang old film. Tapos, click natin dito sa baba. And then, pwede natin siyang pahabain. Ganun pa rin, click and drag para humaba. So, para humaba, ayan. Click and drag or pwede natin siyang ilipat. Click and hold, tapos ilipat natin. So, yan yung effect natin na pwedeng ilagay. Actually, marami. Yun nga, maraming effect na pwede nating pagpilian. Now, after ng effect, meron tayong stats dito. So, itong stats, nagawan ko na to ng video. Ito yung maglalagay tayo ng mga data. Kunwari, speed natin. Kunwari, mapa natin. Heart rate natin. Depende kung anong gamit mo na gadget para makapag-record ng telemetry stats or overlay. So, for example, meron kang relo na running watch. Pwede mo siyang gamitin. Isabay mo sa recording mo para makapaglagay ka ng ganito. Actually, meron na akong video na nagawa patungkol dito. So, hindi ko na lang siya masyadong i-discuss dito. Tingnan nyo na lang yung video na nagawa ko patungkol dito. Mas maiintindihan nyo tong part na to. So, cancel lang natin to. Punta tayo dito sa filter. So, filter naman, mag-a-adjust tayo ng kulay dito sa ating video para siyang color grading. So, for example, ito, pipili tayo dito sa baba. So, marami tayong pagpipilian. Actually, napakarami dyan. So, magsasawa ka talaga. Pero, depende yan sa taste mo at preference. Sa akin, gusto ko ng simple lang. Click ko lang tong natural. Ayan. Medyo nagbago na yung kulay. Tapos, after ng natural, pwede kong siyang i-apply to all or pwede ko siyang i-adjust pa. So, meron akong adjustment dito. Merong adjust. Tapos, yung temperature, i-adjust ko. Medyo tataasan ko ng konti. Ayan. Para mag-warm ng konti yung ating video. Tapos yung saturation, ganun din. Itataas ko ng konti. Pati rin yung ating vibrance, taas ko ng konti. Konting-konti lang. And then lastly, yung definition. Yung definition, yan yung maglalagay ng sharpness sa ating video. So, itataas ko ng konti. Ayan. Play ko lang. Ayan. And then, apply to all. And then, check. So, ito na yung naging resulta ng ating adjustment na ginawa kanina or yung kulay or color. So, somewhat like color grading na ginawa natin. Tapos, syempre, na-apply siya sa iba pang cut ng videos natin or iba pang part ng videos natin kasi nag-apply to all tayo. So, kahit na nag-cut tayo, yan, merong cut dyan, na-apply pa rin natin dito yung ating color or yung ating color grading or yung ating filter. Anyway, kung pipindutin natin itong ating video dyan sa timeline, meron pa tayong option dito sa baba aside sa naipakita ko kanina. So, after ng filter, meron tayong motion ND. So, itong motion ND, maglalagay tayo ng parang motion blur or cinematic motion blur dito sa ating video. Kahit na wala tayong ND filter na ginamit. So, pwede tayong mag-adjust or i-enable natin to. Tapos, mag-adjust tayo ng intensity. Pero, in my case kasi, meron akong ND filter na ginamit. So, kung makikita nyo, meron akong ND filter dito sa aking Insta360 X5. So, hindi ko na siya gagamitin or hindi ko na i-enable itong motion ND dito sa aking app. So, disable lang natin, tapos check. Tapos after ng motion ND, ganun pa rin, merong stats, merong color plus, hindi ko na siya ginagalaw
Kasi para sa akin, redundant na siya kasi yun nga, meron na tayong ginawang adjustment at filter kanina. Tapos itong face filter naman, hindi natin to magagamit since wala naman tayong makikitang mukha dyan. Naka-helmet naman yan. Plate blur. Now, itong plate blur, magagamit natin to kung meron tayo or yung mount or nakamount yung ating camera sa likod ng ating motor na nakikita yung ating plaka. So, magagamit natin to kung ayaw nating ipakita yung ating plate number. So, adjust. Yun yung pinakita ko kanina, yung nag-adjust ako ng temperature, nag-adjust ako ng vibrance, yung definition, yung saturation, yun. Tapos, clarity plus. Actually, ganun din, hindi ko rin to ginagalaw kasi para sa akin, redundant na siya kasi naglagay na ako ng definition or nag-add na ako ng definition kanina. Aqua Vision, magagamit mo to kung andun ka or yung mga videos mo na i-shoot mo sa ilalim ng dagat or nasa dagat ka. So, hindi natin to magagamit. After nito, syempre, ang gagawin natin is magre-render na tayo ng ating video. So, the moment of truth, itong export button natin. Malalaman natin dito kung good enough ba yung bilis nito in terms of rendering or yung pag-e-export. So, click lang natin itong export button. And then, click natin itong parameters. So, meron tayong tatlong option or apat na option sa resolution, 720p, 1080p, 1440p, saka 4K. In our case, tatlo yung pipiliin natin, 1080p, 1440p, saka 4K. So, uunahin natin yung 1080p. So, 1080p, tapos yung frame rate is 24 frames per second. Tapos, yung ating bit rate is around mga 30-35. Tapos, click natin yung export. Actually, bago nga pala yan, gawin lang natin 1 minute ang ating video para hindi masyadong magtagal. 1 minute lang. Delete. Tapos ito, delete din natin. Ayan. Around 1 minute lang siya. So, export natin ulit. Ayan. 1080p, 24. Tapos, around mga 35 Mbps yung bitrate. Tapos, export natin. So, makikita natin dito kung matagal ba siyang mag-export or mabilis ba. Bale, ito yung mga resulta niya. Sa 1080p resolution, 1 minute 35 seconds. Sa 1440p resolution naman, umabot siya ng 2 minutes 20 seconds. And then sa 4K, umabot siya ng 5 minutes 2 seconds. Now with that being said, para sa akin, pasado na yung naging performance nito pagdating sa pag-e-edit ng Insta360 videos. Sapat na yung bilis niya, goods na rin para sa akin ang playback niya. I mean, nakita nyo naman siguro na hindi naman siya naglalag. Saka hindi rin siya ganun kainit. Hindi man siguro siya kagaya ng flagship phones in terms of performance, pero given its price na around 12,000 pesos lang, brand new, para sa akin, good enough na yung performance nito. Saka di lang yun, kagaya ng nasabi ko earlier, meron akong na-discovering feature nito na talagang nakakatulong sa akin in terms of content creation. Kasi itong phone na to, kayang mag-shoot ng raw videos. Tapos kaya din itong mag-shoot ng 10-bit log color profile gamit yung Motion Cam Pro na app. In other words, nagagamit ko siya pang B-roll sa mga vlogs ko na di nyo mahahalatang cellphone lang yung gamit ko. In fact, yung video ko patungkol sa Insta360 Mic Pro, mostly ng mga B-rolls ko doon, ito yung gamit ko. Actually, andito pa sa gallery ko yung mga B-rolls na na-shoot ko gamit to, itong phone na to. Anyway, kung nagbabala kayong bumili ng cellphone para magamit sa pag-e-edit ng Insta360 videos nyo, tapos hindi ganun kalaki yung budget nyo, pero gusto nyo pa rin yung good enough performance, well, you might want to consider itong CMF Phone 2 Pro.